Sige, let's pray. Dear Heavenly Father, we ask that you may guide us. We understand committed po kami sa pag-aaral nito, and I feel hindi po sapat ang aking mga studies, and it's very raw. So we hope to wait on you, Lord, sa kung anong mga ililid po ninyo sa amin. Grant me a humble heart, Lord, and to commit myself to your leading. May you reveal yourself, your word sa akin, and also sa amin lahat, sa mga nandito, si Mama, si Angel, and si Lynn. We pray, dear Lord, na kayo yung manguna, and i-secure po ninyo ang aming mga isip, ang aming puso, to focus on this. Lord, kailangan po namin ng tamang frame of mind in order for us to pray effectively. And we want to pray effectively, Lord, for your name's sake. All these things we pray in Christ's name. Amen. Okay, so I will read from Matthew 6. Itutuloy natin yung pag-aaral natin, yung the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay, so we continue yung series natin ng pag-aaral ng Lord's Prayer. Now, magpo-focus tayo dito sa verse 12, yung about forgiveness. Forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors. Ngayon, itong forgiveness is often abused, yung word. And the best and most practical way to understand the meaning of forgiveness is to recognize and experience God's forgiveness towards us. So, itong prayer is really biased or discriminately towards sa mga anak ng Panginoon. Hindi ito pwede ma-apply o magamit ng mga hindi mananampalataya. So, umpisa pa lang our Father. Okay? Our Father in heaven. It signifies na ang prayer nito is ang prayer ng anak ng Panginoon. At bilang anak ng Panginoon, it is fundamental na naging anak siya dahil siya ay napatawad ng Panginoon. So, ibig sabihin, we acknowledge not only yung sinful nature natin, not only yung sin na nag-cause ng division sa atin between God and us, but also we acknowledge yung kapatawaran natin, which is by faith. So, do we believe na napatawad tayo? Do we believe na ang klaseng patawad sa atin is yung kabayaran na ginawa ni Kristo Jesus sa pagpakamatay para sa atin? O ang paniwala natin sa patawad is yung patawad na walang value, yung patawad na nagtatakip mata lang, yung patawad na yung kunwari wala akong nakita, ganon, forget na. In essence, meron din siyang forgetfulness sa maling nagawa, pero meron pa rin siyang kabayaran. So, yan yung principle ng justification, na yung kasalanan natin by nature
continuing. Fundamentally, yung relationship natin sa Panginoon before tayo nanampalataya is tayo ay kaaway ng Panginoon. At yung klaseng pagkaaway natin sa Kanya is yung forensic ang nature. Ibig sabihin, yung meron legal sense. Hindi siya yung masyado yung personal, but on a righteousness level na nagsasang-ayon siya sa utang, no? Kaya yung ating kasalanan sa Panginoon ay tinatawag na utang or debt na kinakailangan masatisfy sa pagbayad. So pagka tayo may utang tayo sa ibang tao, lalo na pag sa bangko, kailangan bayaran. Kung hindi ako makabayad, kailangan meron ibang tao magbabayad. Whether ako or ibang tao, the principle is the same, kailangan mabayaran para ma-satisfy yung utang. Yung law ng Panginoon, ganun din. Yung demand ng Panginoon, ganun din. Kinakailangan, in that sense, mabayaran. Hindi pwedeng, wala akong nakitang kasalanan. Kunwari, wala akong nakita. Mahal ko kasi si Warren, tanggapin ko na rin siya. So, sino na ang nagbayad ng aking kasalanan? So, kung wala nagbayad sa aking kasalanan at tinanggap ako ng Panginoon, natitwist yung righteousness ng Panginoon. Nagmumukhang nagsinungaling ang Panginoon. So, yung utang ko na 100,000, kinunwari na wala, pinatungan ng kasinungalingan na walang utang si Warren. Ngayon, kailangan ma-emphasize natin, hindi yan ang kahulugan ng forgiveness. Ang forgiveness ay kinakailangan may magbayad. So, ang nagbayad nun is walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon. So, sa itong prayer na to, makikita natin yung humility. Nakikita natin yung submission. Nakikita natin yung interest sa pagpasakop sa Panginoon. Nakikita natin yung interest sa yung will ng Panginoon mangyari sa sanlibutan at sa ating buhay. So in recognizing yung father pagiging father ng ating Panginoon is a manifestation or proof na tayo ay anak ng Panginoon Diyos. Ngayon, napakahalaga yun. Yan yung number one question or isa sa mga number one question na kumakalat dapat kumalat sa mga Christian community. And also dito, how do you know ikaw ay anak ng Diyos? How do you know? So, yan yung mga bunga. Isa sa mga bunga is yung pagpatawad sa kapwa. So, dito sa verse 12, sabi dito, forgive us our debts. No? Debts, utang. Yan yung sin. No? So, every time we sin, meron tayong utang. As we also have forgiven our debtors. Di ba kadalasan sinasabi natin, etong tao, walang utang na loob. Pagkatapos ko ginawa ito, lahat, hindi marunong magpakita ng pabor, ng respeto, ng konting bate, wala. So, meron tayong sense na meron obligasyon yung ibang tao na ginawa natin ng kabutihan. Kaya, utang ang tawag doon, debtors. So, in the same way, pag sinabi natin utang, ibig sabihin, ang Panginoon
initially gumawa ng kabutihan sa atin, pero hindi natin siya pinakinggan. Na tayo din, wala tayong utang na loob, kumbaga, sa Panginoon. So tayo din may utang sa Panginoon. Pero dahil meron tayong kapatawaran sa kapwa na meron din utang na loob sa atin at hindi nila binigay sa atin yung utang na loob o yung pabor, yun din ang katumbas, yun din yung katulad ng paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon. So, yung paghingi natin sa Panginoon ng kapatawaran, hindi naghihiwalay sa pagpatawad natin sa kapwa. Hindi din ibig sabihin na kapag hindi tayo nagpatawad sa kapwa, ay hindi na tayo papatawarin ng Panginoon. Okay? Hindi conditional ito. But more of, ang kapatawaran natin sa kapwa ay bunga ng kapatawaran ng Panginoon sa atin. Paano nangyari yun? Yung ating pagpatawad sa kapwa ay bunga ng pagmamahal. Kaya nga natin siya pinatawad. Kasi mahal natin. At yung klaseng pagmamahal na yun ay unconditional. Yung klaseng pagmamahal na yun ay hindi nagbibilang. No? Yung pag sa mga worldly or hindi mananampalataya na klase ng pagmamahal, meron kapalit. Sige, mamahalin kita pag binigay mo yung gusto ko. Pag pinasaya mo ko, pinakain mo ko, binigay mo ko ng pera, saka kita magiging kaibigan, saka kita mamahalin. Pero pagdating sa Panginoon, ang description niya ng pagmamahal ay iba. Ang description ng pagmamahal is unang-una galing sa Kanya initially. Hindi response sa ating ginawa. Ang tao sa mundo, kailangan may gawin o may pakita para mag-respond ng love. Pag nakita niya, ay ang galing nito, ay ang gwapo nito, ay ang ganda nito, ay ang yaman nito, tsaka ko siya mamahalin. Pero ang Panginoon, hindi. Ang Panginoon, umpisa pa lang, mahal ko siya eh. That's it, period. In fact, minahal tayo, sa Romans chapter 5, minahal tayo while we were His enemies. Christ died for us while we were His enemies. Meron bang kabutihan tayo ginawa para makuha yung pagmamahal at kapatawaran niya? Wala. So yung description ng kanyang pagmamahal, iba sa pagmamahal ng mundo. And kaya there's no other way or other source of divine love na pagkukuhaan kundi sa Panginoon. So kapag nakuha natin yung kapatawaran ng Panginoon, paano natin malaman? Paano ko malaman na patawad ako ng Panginoon? Ito yung mga bunga. Napatawad mo ba ang kaaway mo? Kung nakuha mong mapatawad ang kaaway mo, bunga yun or senyalis yun na natanggap mo o na-experience mo yung kapatawaran ng Panginoon sa iyo. So yung ganung bagay, hindi mo kayang gayahin, hindi mo kayang ipeke. Kaya mo ba? Kasi walang ibang pattern ng pagmamahal na unconditional kaysa sa Panginoon. Hindi mo makuha sa mundo kasi yung mundo, ang love nila is always conditional eh. O gagawin ko ito para may mangyaring maganda sa akin, o may mangyaring maganda sa pamilya ko, o kaya, o mamahalin ko to kasi pinasaya ako. So, yung laging may condition.
whether ang condition is before or after. No, yung before na pinasaya ako, pinayaman ako, kaya ko siya minahal. Okay, after, mamahalin ko siya kasi mayaman siya, nakakatuwa siya, mabait, ganun. Laging may condition, whether before or after. Pero ang Panginoon, before or after, sa atin ay wala makita kundi kadumihan, kasalanan. Walang makukuha ang ating Panginoon sa atin kapag pinatawad tayo. Humanly speaking. Pero meron siyang makukuha. Okay, baka na-confuse kayo, sorry mali ko dun. Meron siyang makukuha kapag pinatawad niya tayo. Ano yun? Yan ang fruit of the Holy Spirit. So, tinrato tayo, mga mananampalataya, na parang farm. Ang farm, ang purpose ng farm, pagka nagtatanim, like si Lynn, nagtatanim, ang purpose nun is para mag-ani. At pag yung inani, ano gagawin? Display? Hindi. Kakainin. Kakainin ko, kakainin ng pamilya, kakainin ng mga trabahador, lahat ng mga tao. Pakain pa, mag-party pa tayo. Ang purpose ng farm is para i-enjoyin at ma-satisfy ang trabaho na ginawa. So, ang Panginoon, ang treatment niya sa atin, mga tao, is farm. Na nagtanim siya para meron siyang bunga na siya ang nag-e-enjoy. Okay? Pero kasama din tayo sa party ni-enjoy. Pero mostly, siya is for Him. Ngayon, kasi siya yung owner ng farm, no? Ngayon, ano yung bunga na yun? Sa spiritual. Ang bunga na yun is yung bunga ng spirit. Yung pagmamahal, yung pagkakaroon ng joy, pagkakaroon ng peace, ng forgiveness, sa Panginoon is a picture of fruit na ini-enjoy niya yun. So kapag tayo ay meron pagpapatawad, bunga yun at ini-enjoy ng ating Panginoon. Ang gandang isipin na malaman, ang gandang isipin na ang gandang malaman na yung kung ano yung nagpapasaya sa Panginoon. Ang ganda. No? Napakaganda. Malaking bagay yun pag malaman natin kung ano yung napapasaya sa Panginoon. At para sa Panginoon, yung bunga ng Spirit, yun yung pinaka-objective niya. So, yung pagpatawad, hindi yan nagtatapos. Parang yung sa farm. Pag nagtanim ka, tapos na, bahala na. Lumago, galing sa binhi, nagbunga ng dahon, tapos patay po. Tapos, ang saya. Ganun ba? Yun ba yung intention natin? Hindi. Ang intention natin, magbunga sa binhi, magtubo ng dahon, tumayo, mag-survive, at magbunga. Anong nagiging reaction natin pag hindi nagbunga, pag namatay? Natutuwa ba tayo? Nalulungkot? Nalulungkot. So in the same way, ang tao, ang mananampalataya, kapag nakatanggap sila ng kapatawaran, ine-expect ng Panginoon na magkaroon din ng kapatawaran sa iba. So dapat sa atin, mananampalataya, masaya yun. Hindi yun nanghihinayang. Kasi ang relasyon natin, ang objective natin is mapasaya ang ating Panginoon. Mostly. Even though ginagamit na tayo, tinitake advantage na tayo ng mga tao, inaabuso na tayo, hangin lang. Even though nangyayari yun,
Pero kung nagbubunga tayo ng pagmamahal sa kapwa, kasama yung pagpatawad, masaya dapat tayo. Kasi yun yung objective ng Panginoon. No? Sabi nga sa Acts chapter 5, basahin ko. And when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Sa Acts chapter 5 verse 41. So, sa panahon nila, mga first century Christian, nakukuha nilang mag-rejoice dahil nakadanas sila ng suffering, ng persecution, ng rejection from society. Dahil yung kanilang direction or ang motivation nawawala na sa mga makabundong bagay, which is self-preservation. Instead, nagiging self-sacrifice na. And para sa kanila, nagagalak sila. Ngayon, pag ituro mo ito sa panahon ngayon, lalo na sa mga churches na dinidiyos ang material na bagay, hindi nila matanggap ito. Na para sa kanila, kapag Christian ka, dapat mayaman ka. Hindi. Ibang-iba dito. They rejoice because they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Sa persecution, they consider it as a rejoicing instance. So in the same way, sa atin, pag tayo ay nagpapatawad, meron din hirap. Meron din pag-abuso ng iba. Lalo na sa mga hindi mananampalataya. Ay, pinatawad ako. Sige, aabusuhin kita. Kukunin ko lahat ng mga pag-aari mo. Aabusuhin ko yung mga pasensya mo. Aabusuhin ko yung mga kabutihan mo. Kukunin ko yan. Akin yan. Kasi yan ang Diyos ko. Yan ang hinahabol ko. Yan ang gusto ko. At ikaw, di ba? Christian ka? Ang puso mo nasa langit? Hindi mo namang gusto yan eh. So, akin na lang. Minsan, nakaramdam tayo ng ganyan. Minsan, masakit. Pero, pagka nakaranas tayo ng ganyan, it's a joyful moment. Kasi, lalong nawawala yung puso natin sa mga material na bagay at lalong napupunta sa mga makalangit. Yung pagpatawad sa kapwa is bunga ng isang tunay na anak ng Diyos. So kasama ito sa format ng ating prayer. Na pag tayo ay nanalangin, nare-recognize natin yung hindi natin nasusunod ang utos ng Panginoon. Na gusto din natin masunod pero hindi natin nasusunod. Nare-recognize natin yung pagkukulang natin sa ating puso na hindi talaga tayo magtitiwala sa Panginoon. Nare-recognize natin pag bubulay-bulay natin na marami pa rin sa isip natin mga malisyosong pag-iisip, mga pag-iisip ng masama
sa kinabukasan, mga anxiety, mga insecurity, mga nag-iisip tayo ng masama sa kapwa. So, lahat yung bunga yun ng pagduda, pag hindi pagtitiwala sa Panginoon. So, pag sinasabi natin yung prayer na yun, recognize natin na meron tayong mga ganitong pagkukulang. At gusto natin your kingdom to come. Ibig sabihin, gusto natin na mabago tayo. Mabago tayo. At kapag nare-recognize natin yung pagkukulang natin, pag tumingin tayo sa kapwa natin, sa katabi natin, na may pagkukulang din sa atin, madali nang patawarin. Kasi ako din may pagkukulang sa Panginoon eh. So alam niyo yung parable, no? Na yung taong may utang, no? Sabi nung naniningil, o magkano yung utang mo sa boss ko? Sinisingil niya yung utang niya. Tapos yung boss niya, hindi siya sinisingil sa kanyang utang. Ganito. Sabi ng tao, isang tao, meron siyang utang din sa boss niya. Sabi niya, patawarin po ninyo ako, boss. Babayaran ko ang utang ko. Sigurado yan. Patawarin mo ako. O sige, pinatawad na kita. So, paglabas niya, yung mga tao may utang sa kanya, binuli niya. Uy, akin na yung utang mo sa akin. Tapos, patawarin mo ako, boss. Babayaran kita. Sabi niya, hindi, kailangan ngayon na. So, ginawa niya yun sa mga tao may utang sa kanya. So nalaman ng boss. Sabi niya, ikaw, pinatawad kita sa utang mo. Pero ikaw hindi ka nagpatawad sa kapwa mo. So, ine-expect ng ating Panginoon, lalo na sa mga mananampalataya, pag pinatawad tayo sa ating utang, debt, no? Dapat ganun din ang ating pagpatawad sa kapwa. So essential na makita yung existence ng ating relationship sa Panginoon bilang utang. Para makita natin yung sense ng utang ng iba sa atin. Kapag tinanggal mo yon, yung idea na yon, yung utang natin sa Panginoon, ay talagang lagi tayong maniningil ng utang sa iba. Hoy, may utang na loob ka sa akin. Lagi tayong doon naka-absorb. Kaya kailangan meron yung connection, bumuhay yung realidad na yon, yung utang natin sa Panginoon. Para makita natin yung utang ng ibang tao sa atin, pwede din patawarin. So, how do I know? Again, how do I know na natanggap ko, naging realidad yung patawad sa akin ng Panginoon? Kapag napapatawad ng iba. The fruit of the Holy Spirit, no? Basahin ko sa Galatians chapter 5. What is the fruit of the Holy Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So lahat yun, pag meron tayo yung pagmamahal, yung joy, yung peace, ay madali lang magpatawad. Kasi nakita mo na yung kayamanan mo sa Panginoon. Pag nakita mo yung kayamanan mo sa Panginoon, madali na lang patawarin yung ibang taong may utang sa atin. Kasi sa sobrang yaman. Hindi lang sa sobrang yaman ng Panginoon, gusto pa niya na ibigay ang kanyang kayamanan sa atin.
So imagine natin ang ating Panginoon. Meron siyang susi sa isang warehouse na punong-puno ng ginto. Siya lang ang may susi at walang ibang daan kundi doon sa pintuan na yun. So wala tayong ibang pupuntahan kundi sa Panginoon. So ganun din ang ating kapatawaran o pagmamahal. Walang ibang gagayahin, walang ibang pag-aaralan, kundi sa ating Panginoon. Paano ba magpatawad sa iba? E pag-aralan mo yung pagpatawad ng Panginoon sa iyo. Binayad niya ang kasalanan mo. Binayad niya ang utang mo. So, pag sinabing binayad niya, mas malaking bagay yun kumpara sa magiging relationship natin sa iba. So, hindi ini-expect ng Panginoon na babayaran natin yung utang. Pwedeng hindi ganun. Pero ang principle lagi, ang pagbayad ng ating Panginoon sa ating utang ay sobrang laki kumpara sa pagpatawad natin sa iba. And we need to understand that. We need to realize that para maging genuine at sincero ang ating panalangin. So again, yan yung objective natin, yung prayer. Yung Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Okay, let's pray. Thank you, dear Lord, for your word. Tulungan po ninyo kami na ma-experience ang inyong kabutihan sa inyong kapatawaran sa amin. In Jesus' name, we pray. Amen.